Naku po, mga kababayan, Kapten Dado, napamura na naman sa galit. Grabe itong mga binitawan niyang salita, mga kababayan. Isa po itong, sa hindi nakakaalam, si Kapten Dado po ay isang ex-scout ranger, musang, mga kababayan. At talagang ipinagtatanggol nito ang mga kababayan natin dahil nga sa corruption ngayon na nangyayari. So pakinggan natin tong galit na naman ni Captain Dado. At title sa kanyang live streaming ay Constitution of Republic of Mindanao. Nako, bakit niya kaya ito title, mga kababayan? Di kaya ang Mindanao ay gusto niya na rin ihiwalay, mga kababayan, dito sa Luzon. Dahil nga grabe na ang korupsyon na nangyayari dito, mga kababayan. Pati si Kiko Barsaga gusto na rin ihiwalay ang Mindanao dahil kaya daw umasenso ng Mindanao na hindi kasama ang Luzon. Nako. Eto na, mga kababayan, pakinggan natin yung galit ni Captain Dado dito sa gobyerno natin dito sa Pilipinas. Grabe. Meron na namang nanakawin, kalahati. 3 point something trillion pesos. Nanakawin na naman yan. Dapat hindi na tayo magbayad ng taxes eh. Ang problema natin, naka-built-in eh. Kung nag-empleyado ka, kinakaltasan ng mga kumpanya. Dapat yung mga kumpanya, wag na magbayad ng taxes. Para sama-sama lahat. Ang dapat singilin natin sa gobyerno, wag mo nang magpasa-pasan yung budget na yan, yung 2026 hanggang di malinaw. Kasi kapag pinasan nyo yan at hindi malinaw, hindi na lang, wag na tayo magbayad ng taxes. Karapatan natin yun eh. Bakit nyo kukuhanin yung pera namin? Siguro signal. Kayong mga may araw din kayo, galitin nyo ako. Galitin nyo ako, mga walang iya kayo sa Intel, no? Ginugurgur nyo yung signal. Galitin nyo ako. Katotohanan lang naman yung sinasabi. Bakit papayag tayo na ipasa yung 2026 budget and then gastusin yan na hindi pa malinaw kung ano ang gagawin, kung ano mangyayari, may makakasuhan ba, maliliit lang ba makakasuhan. Na isang congressman wala akong nadinig sa kakasuhan. Ni isa sa dami ng implicated, ilang pangalan yon, wala man lang ni isa nakakasuhan. So karapatan lang talaga natin na magalit at demand natin na di muna kami magbayad ng taxes. Mga putang ina nyo, sorry mga PI kayo, di muna kami magbayad ng taxes, and then kung guguluhin namin yung mga kumpanya, wag nyo kaming kakaltasan. Utya na, magpakulong kayo. Hindi, poprotektahan yung mga kumpanya na hindi kayo makulong. Tarantadong gobyerno to eh. Hindi pa nga naayos yung 2025 budget, nasa Supreme Court pa nga eh. Illegal ba? Unconstitutional ba? Magno-November na 22 ngayon Ilang araw na lang, November na. Tapos Pasko na. Nasa second reading yung 2026 budget, 6.7 trillion, 6.8 trillion. Baka may dagdag pa dyan eh. Karoon pa ng insertions eh. Tapos nakaproject kayo, utangin nyo yung 2 trillion. Yung 2 trillion, utangin. Hindi pa nga nasa-settle. Ano ba nangyari doon sa mga flood control na yan, sa lahat ng corruption? Kaya kung isipin mo, nakaka-buwisit na talaga kasi walang mapuntahan ng Pilipino. Kahit saan ka tumakbo, wala kang mapuntahan. Lahat ng institusyon parang wala na. AFP, PNP, wala rin. Saan pupunta taong bayan?
ang ano diyan, Bongbong Marcos administration, dinadala niya yung tao sa revolusyon eh. Doon pupunta yan eh, revolusyon eh. At kung magpupumilit kayo na manlaban pa kayo, pupunta yan sa civil war. Pero I don't think na you will survive. Ang punot dulo niyan, you will all leave the country. And the Filipino people will be able to claim back yung democracy. For sure, I am quite confident na pagka nagrevolusyon ng taong bayan, we don't need Congress and Senate to install the death penalty. Ang dami Pilipinong hirap na hirap. O kailan lang, meron nag-ano sa akin, nag-message sa akin, mingi ng tulong. Namatayan sila. Tapos noon kulang sila sa gasto sa palibing. Sinubukan ng kontakin yung mga senator, yung kanilang yung congressman nila. Alam nyo, sa dami nung sinulatan niyan, tumugon lang Office of the Vice President. Personal pampera ang itulong. All the rest, wala. Wala. Ampaw. Panay mga walang pera daw, hindi nagbibigay. Dami-dami pera. Diyos ko. Ang dami yung may resolution 10 kayo eh. Pumipirma kayo dyan sa Congress at sa Senado ng resolution 10. In-advise ko yung tao na personal mo nang puntahan kasi kung i-email mo lang, walang mangyayari. Sasagutin ka lang ng baka hindi ka pasagutin eh. Hindi naman pwedeng nakaburo lang yung tao. Di ba, sinabi ko sa inyo, the other days, meron pumunta sa amin, humingi ng tulong. Hindi lang yun, meron pang isang humingi ng tulong. Kakawa mga Pilipino eh. Na hindi naman dapat eh. Putragis tapos itong mga politiko natin, mga putragis kayong gaganda ng buhay ninyo, mga hayop kayo. Tapos hindi nyo explain yung pinagtatakpan nyo pa kasi yung yung investigasyon. Kaya nakakainit ng pasensya ko, mainit ang ulo ko. Mainit ang ulo ko kasi sa mga balita eh. Papasan nyo pa yung naka-second reading na kayo sa 2026 budget. Tapos ganyan lang. Alam niyo, dadating to sa isang constitutional crisis na wala na, hindi na maniwala ang tao sa batas eh. Yung batas ilalagay ng tao sa kamay nila at uusigin kayong lahat. Pagkat umabot to sa pagsusunugin ng tao, ayun kanina sinunog yung pero sino nang sunog? Yung DPWH office sa Kamuning. Ang tanong, bakit nasunog? Ano ba yung ano ba pinangahawakan doon sa Kamuning? Anong records ba? Ang sabi sa akin sa Region 4A. Ano meron doon sa 4B? 4A, 4B? 4A, 4B. Ano meron doon? Meron bang mga project doon? Wala namang ilog na malaki doon flood control. Siguro mga farm to market road. Bago kayo matuklasan, bago pumunta doon, sinunog na. Or talagang sunog lang talaga siya. Hindi mo maiwasan yung tao mag-isip ng masama. Kasi nga hindi nyo siniseryoso yung investigasyon eh. Ang kinukuha nyo yung maliliit lang na tao. Pero yung malalaki, wala. Pinipilit pagtakpan yung si Bongbong Marcos. Ikaw ang pumirme. Ikaw ang pumirma. Tas ngayon, 2026, pipirmahan mo na naman. Niloloko nyo lang ang taong bayan. Kaya hindi malayo nang umabot ito ng isang revolusyon. Magre-rebellion yung mga tao. Mga gago kayo sa gobyerno. Putragis kayo. Ang daming magre-rebellion ng tao.
Magrevolusyon. Pagka sinimulan yan, wala yan. Di nyo mapipigil yan. Tapos kahit anong bayad din nyo sa mga putragis na mga manggugulo, CPP, NP, NDF, wala. Magpatayan na lang. Putang ina nyo. Parang Kaya nga okay lang yung sa akin, yung Mindanao, kumalas eh. I see it as a better option for this country na kumalas ang Mindanao. Sumunod ang Visayas kung gusto niya, Palawan kung gusto niya, whatever province na gusto nila. Sumama sa Mindanao, mag-declare ka ng ano. Advice ko lang sa Mindanao, you create your own flag. You start putting up your, designing your flag. I-finalize nyo. And then, yung advice ko lang, para maiwasan tong bloodshed. Because this government does not care, it doesn't care kung may mga mamatay na Pilipino. Ngayon nga, may namamatay na Pilipino sa baha, sa gutom, sa droga, sa krimen. Baka maparehas na tayo mga kababayan sa ano, no? Korea. 'Di ba? Dati dikit din ang South Korea at North Korea. Ngayon, dahil nga sa hidwaan, no? At sa ganitong nangyayari sa Pilipinas, yung corruption, baka mangyari nga talaga itong Mindanao ay hihiwalay na dito sa Luzon. Aywan lang kung ang Visayas o sasama sa Mindanao. So, yun yung hihintay natin sa mga, kung sakali man ma-impeach si BP Sara siguro or anuhin nila, talagang banata nilang itong mga pamilyang Duterte. Maraming supporter ang mga Duterte sa Mindanao tsaka sa Visayas. Talagang siguro ang tao sa Mindanao tsaka sa Visaya ay talaga, sa Visayas ay siguro papanig din mga kababayan. Kung sakali lang naman to, kung talagang ano nila si BP Sara, anong tawag dyan, ano mga kababayan, yung ipapa-impeach na, impeach ba na ano, yung bang yung kagustuhan lang nila na hindi talaga sinunod yung batas, katulad ngayon sa nangyayari ngayon mga kababayan, kung ano-anong kaso ang pinapataw, pati si Bongo dinadamay mga kababayan, di ba? Kaya talagang baka dumating ang araw na mangyari to. So kayo, sa opinion nyo, anong opinion nyo? Pupunta ba kayo ng Mindanao kung sakaling ihiwalay man mga kababayan? And you're supposed to serve the people. Lahat kayo. Gusto ko nga sabihin na ang laki rin ng kasalanan na AFP. Sorry sa mga kabaro, no? Sorry, kasalanan nyo to. Kasalanan ng AFP tsaka PNP ito. Sa mga pangyayari. We are in the brink of a revolution. A revolution that might be bloody. And here you are, defend the Constitution, uphold the Constitution, follow the chain of command, political kami, tatanggalin namin yung pensyon ng mga putragis na nag-iingay. Kundi palang mga bopol kayo Kasalanan ninyo, dahil may mga namamatay na Pilipino, kasalanan ninyo may mga nanakaw na trilyon sa Pilipino. Kasi kung umpisa pa lang, hinigan nyo ng hair follicle drug test yung commander-in-chief ninyo. Gano'n ba kahirap yun? Panay kasi kayo sip-sip, boto Ngayon mga general, wala kayong mga silbi. Sorry pero wala kayong silbi. May issue sa droga, bangag ang presidente, addict. Hingan nyo ng hair follicle yan para tapos na. Kasi kung nag-positive yan, tanggalin sa pwesto. Hindi pwedeng may presidente tayong bangag kasi kita nyo yung nangyari. Domino, effect, lahat. Lahat na nangyayari sa bansa natin. Nasa inyong pamamalakad. Kayo yung institusyon na hinihintay namin na tumayo para sa amin.
Anong ginagawa nyo? Wala. Panay kayo pakyut. Pakyu. Kakainit kayo ng ulo. Kaming mga senior, nananahimik na kami. Tama. Pati kami, ma-involve sa kawalangyaan ninyo eh. Kagagawa nyo, kasakiman ninyo. Hindi biro-biro ito, mga kababayan. Aabot ito ng revolusyon. All it needs is one spark. And we're almost there. Oh, nasunog pa yung yung DPWH. Susunugin nyo yung DPWH? Ano pinagmulan nun? Intentional ba yun? Hindi. Hindi na mahalaga eh. Ang iniisip ng tao, sinunog nyo eh. Totoo. Kasi, imposible, no? Isip ng tao. Eh kung kayo na rin lang magsusunog, sunugin na lang namin lahat ng sunugin yung Congress, sunugin yung Senado, sunugin lahat yan, mga putang na nyo. Sunugin yung Malacanang. Kayo nagsimula eh. Walang ebidensya kung bakit nagkaroon ng sunog dyan sa DPWH. Pero ang isipin ng tao, mag-isip kayo mga nasa gobyerno, isipin ng tao, nagsunog kayo ng ebidensya. Yun yung nagkalat sa SOCMED eh. Ano pwedeng gawin ng taong bayan? Walang tatakbuhan eh. Supreme Court, tulog. DOJ, Tulog. yung kaso nga ng Remulla Yung palpak DOJ. Hanggang ngayon, yung inciting to sedition ko nakabinbin sa DOJ. Tapos nananakot kayo, magpapile pa kayo ng inciting to sedition kung kani-kanino. Sige lang, subukan nyo. Pailan nyo ng pailan para lahat ng tao magalit sa inyo. At pagka umabot dun sa punto na wala nang tatakbuhan ng taong bayan, wala nang respeto sa mga institusyon, walang respeto mula Malacanang down the line, wala, uusigin kayo ng taong bayan. Parang mga asong ulol yan, nalalabas sa kalsada, mga armado, at pagpapapatayin kayo, mga putang ina nyo. Sorry sa init na ulo. So, ayun mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa inihayag ni Captain Dado, mga kababayan, na talagang galit na galit sa gobyerno dahil nga, mga kababayan, parang wala nang batas sa Pilipinas at baka nga umabot na sa sukdulan ito, mga kababayan, mag-revolusyon na nga ang taong bayan, lalabas na nga daw, sabi pa nga ni Captain Dado, baka pagpapatayin pa kayo ng taong bayan pag lumabas yung mga yan, parang mga asong ulol daw. Grabe itong inihayag ni Captain Dado. So, mag-comment kayo, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito sa kanyang sinabi. Sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. So guys, pasensya na kayo sa boses ko at medyo may sakit tayo ngayon. So, maraming salamat po, mga kababayan.